Pilipinas ang oras, ganap na hong alas 4:10 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa pang-edisyon ng programang Break Time. Ang pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Isa di pong headlines. Good news do, Miss Thea, sa mga magsasaka natin, Abay, yung buying price daw po ng palay itinaas sa 23 pesos hanggang 30 pesos sa bawat kilo, ayon po yan sa National Food Authority. Samantala, Grupong Manibela tuloy ang nationwide transport strike sa Lunes, April 15. No extension sa consolidation, binanatan. Direct fuel subsidy sa mga chipper ng PUVs tiniyak. Pondong 2.5 billion pesos inilaan sa 2024 budget. Jobless! Noy! Jobless daw na Pinoy! Awan trabaho! Nabawasan, naitala ang bilang sa 1.8 milyon noong Pebrero, ayon yan sa PSA. Pangulong BBM na sa Amerika ngayon para sa trilateral meeting kina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Hirit ni Pastor Kibuloy na wag siyang arestuhin, ibinasura ng Pasig RTC. 5 lugar sa bansa makanas na po ngayon ng 43 degrees Celsius na danger heat index. Naku naman nakapudpudot apo. Awan ulap. Jennifer! Pag-asa. Talaga naman. Itim na SUV na may plakang number 7 hinuli sa pagdaan sa EDSA Busway. May-ari hinahunting ng LTO. Meron bang inisyu na number 7 this year? Ewan ko lang, pero kapag number 7, senador yan. Diba? Abay, sino kaya? Sino na naman? Ibinigay naman daw yung lisensya ng driver. Pero biglang tumalilis. Bakit pa? Bayawan. Biglang, Baka may magbibigay ng pabuya after. Yun nga. Sana man lang, may tularan si Manong Chavit. Isa namang training helicopter ng Philippine Air Force bumagsak sa Cavite. Naku naman yun hong 2 piloto patay. Samantala, condominium sa Kowloon, Hong Kong nasunog. 5 ang patay, 35 naman ang sugatan, kabilang ang 2 Pilipino. RH Break Time. Ayun po sa ating mga balita. Inaasan na ho ng National Food Authority NFA and Council ang buying price ng palay. Sa ginanap na NFA Council meeting, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa na kanila pong inaprubahan NFA Council ang bagong buying price sa dry and clean at fresh palay. Uy, 3 pala to, hindi, tuyo at saka sariwa. Yun. Kaugnay po nito'y tumaas ng 23 pesos hanggang 30 pesos sa bawat kilo ang bilihan ng dry and clean palay. Mula sa dating 17 pesos hanggang 23 pesos sa bawat kilo. Magiging 19 pesos hanggang 23 pesos naman kada kilo ang buying price sa sariwang palay. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos per kilo. Paliwanag po ni ASEC De Mesa ang pag-aproba sa mas mataas na buying price ng palay para daw mahikayat ang ating mga magsasaka na magtanim pa
mapataas pa ang produksyon ng palay at maging mas competitive sa merkado. Yan, sana ganahan yung mga magsasaka natin kapag kaganyan ang presyuhan. Hindi na lang lagi na lang silang nakalugmok. Luging-lugi sila dahil sa binabarat sila. Tama. Pagbibilhin ng mga trader ang kanilang mga produktong palay. Tama. Diyos me. Samantala, muling nagkasa ng transport strike ang grupong Manibela simula sa Lunes, Abril 15. Ito ang inanunsyo ni Mark Valbuena, chairman ng Manibela, sa isang press conference sa Quezon City. Bunsod ito ng nalalapit na April 30 deadline para sa PUV Consolidation Program. Sabi ni Valbuena, hindi lamang dito sa Metro Manila ang sentro ng kanilang transport strike, kundi sa iba pang lugar sa bansa kasama ang iba pang mga transport group. Una nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang aasahan na panibagong pagpapalawig sa modernization program dahil kailangan na itong ipatupad. Kinontra ng transport group na Piston ang bayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin pang April 30 deadline para sa consolidation ng PUVs. Sa panayam po ng Damdaming Bayan, iniyag po ni Piston National President Modi Floranda na hindi lang mga driver ang apektado ng consolidation kundi maging ang mga commuter. Kaya hirit po ni Floranda kay Pangulong BBM, pag-aralang mabuti ang kanyang naging statement tungkol sa no extension sa consolidation. Tayo ay kinukundina natin itong panibagong pahayag ni BBM na sinasabi nga niya na wala ng extension yung ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Sa atin lang ay dapat ay masusing pinag-aralan ng Pangulo ng ating bansa itong kanyang pronouncement sapagkat serbiyo sa panahon na mawala talaga yung ating mga traditional jeepney ay hindi lamang maipektuhan yung ating mga operator at driver kundi mismo yung ating mga commuters at mismo yung ating ekonomiya. Kaya't mahalaga na dapat ito ay masusing pinag-aralan ng administrasyon. Inulit naman ni Floranda na dapat suportahan ng pamahalaan ang mga lokal na manufacturer po ng jeepney para na rin sa kabuhayan ng mga namamasada. Magugunit ang nirereklamo po ng jeepney operators and drivers ang consolidation requirements sa ilalim po ng PUV Modernization Program, bagay na dinesisyonan ng Department of Transportation na non-negotiable. Samantala, makatatanggap ng ayuda ang mga driver ng mga public utility vehicles kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Vice Chairman ng House Committee on Appropriations na si Congressman Luis Campos Jr., naglaan sila ng 2.5 bilyong piso sa ilalim ng 2024 National Budget para rito. Ito ay sa pamamagitan ng direct fuel subsidy para sa mga driver ng mga PUV, kabilang ang tricycle, ride-hailing at delivered service drivers. Bukod dito, mayroon pa anyang bukod na 510 million pesos para naman sa financial assistance sa mga magsasakang gumagamit ng petrolyo sa kanilang mga agricultural machinery. Base sa datos ng Department of Energy, aabot sa 8.20 pesos 20 sentimos ang itinaas ng presyo ng gasolina habang 4 pesos 50 naman sa diesel. Samantala naman, bagyang bumaba ang unemployment rate sa bansa nito pong Pebrero taong 2024. Bate po sa estadistika, 3.5% ang naitalang unemployment rate o katumbas po ng 1.8 milyong Pilipinong walang trabaho o mga tambay. Anong ginagawa ng mga tambay natin mga jobless nga ron. Jobless. Painom-inom laang. Apo. Anyamatan apo. Hindi naman daw. Ay, hindi naman. Naghahanap naman daw. Hindi lang nakakukuha ng trabaho. Yun. Saka yung mga biglang may aayain ka sa ng kapitbahay. Mayroon tayong dito, may nagpapagawa ng bahay si ganito. Ha? Ayan. Yung mga ganun. Informal. May kukumpunihin di dyan. Mga ganun. May hinahatak sila. Kahit na bare-bare yung mga Pwede na. Bagya itong mababa kumpara sa 2.15 milyong jobless Pinoy noong buwan ng Pebrero, nakatumbas ng 4.5%.
Paliwanag ho ng PSA, tumaas ang employment rate ngayong tumaas ang demand sa labor dahil po sa pagbubukas ng klase, yun, at panahon ng anihan. Kaya naman ay tala po sa 96.5% ang employment rate nitong Pebrero mula sa 95.5% noong buwan ng Enero. Sa iba pang balita, ibinasura ng Pasig Regional Trial Court ang mosyon ni Pastor Apollo Quiboloy na suspendihin ang criminal proceedings at ang pag-issue ng kanyang warrant arrest. Ito ay sa kasong kinakaharap sa Branch 159 ng Pasig RTC kung saan kasama niyang akusado sina Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Ang desisyon ay inilabas ni Acting Presiding Judge Reynalda Estacio Montesa na may petsang Abril 11. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa programang Break Time. Aba, nagkasali si Sinalakay sa kasi Pangulong BBM. Oh, di ba kayo muna talaga, naglinis muna, nag-ayos muna sila kayo sa pupuntahan talaga. May nakarating na ng Pilipinas sila kayo. Oh. Si Pangulong BBM, nasa Amerika Papunta na yan. pa lang. Oh. Kadarating pa lang. Makipagkita si Pangulong BBM kay US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ano may pag-uusapan, yung tungkol sa dito sa may West Philippine Sea. South China Sea actually, At yung iba pang mga paksa tungkol sa ekonomiya. Yun. May umaasa tayo na magbigay ng mga donasyon ng Amerika at ng Japan para dagdag sa puwersa o kaya ang tawag dito? Machineries and equipment ng Armed Forces of the Philippines. Yun, para mapalakas ang ating depensa. Yun. Samantala naman, hirit ni Pastor Quiboloy na wag muna siyang arestuhin. Ganon. Tablado? Oo. Ayun. Tinabla ng Pasig RTC. Ito bukod pa ba dun sa mga naunang mga inilabas na mga pag-aresto sa kanya, arrest warrant sa kanya, Hoy, ingat po tayo. Abay, meron pong sinasabi na 5 raw hong lugar ngayon sa Pilipinas na makaras daw po ng mga ang heat index ay nasa 43 degrees Celsius. Ngayon, nakapudpudot ako. Nako, abay, kanina lumabas. Grabe, walang ulap. Nahihiya yung mga ulap na tumakip kay Haring Araw. Hindi, oo. Very Ayaw clear ang skies. Pang pang kula. Nakabuyang-yang si Haring Araw. Oo nga. Oo, bilad na bilad ka talaga tirik sa labas. Tirik na tirik siya. Oo, my God. Naninindigan. Si Haring Araw talaga at hinawi niya talaga lahat ng ulap. Hinawi niya mga ulap. Correct. Para matingkad na matingkad siya makita ngayon. Naninindigan siyang, ako ang hari. Naks. Kilalanin niyo ko. Kaya ayun, pasong-paso tayo. Ay, Diyos mio, ingat po tayo. Magdala po tayo lagi ng tubig para meron tayo naiinom habang nasa labas po tayo ng ating mga bahay. Kung wala naman pupunta, huwag na lumabas ng bahay. Delikado sa heat stroke. Samantala, ito, sino kayang naka-plate number 7 na black SUV, Ito'y dumaan dyan sa may EDSA busway. Abay, hinuli ng mga enforcer. Saang bandang EDSA busway yan? Dito yata yan sa may tapat yata ito ng Mega Mall ng Mega Mall. Aba! Kasi kaya ang hirap kasi kung dun sa tapat ng Mega Mall, abay parang hirap mong sabihin na na nag-overtake lang. Kasi may mga harang. May barrier Correct. Ay, Diyos mio naman binagay naman daw nung driver yung lisensya. Pero, kaya lang biglang, brum! Kunanan. Pero pangalanan naman yun kasi naiiwan ang lisensya. Baka nakita yung pangalan. Ngayon, malalaman sino ba may-ari nung Toyota Land Cruiser na kulay itim. Matingkad na itim. Malinis. Naka-plate number 7. Malinis.
Hindi akin yan, malinis wala. Kapag 7 kasi, senador yan, di ba? Ay, susapo. Samantala, isa namang training helicopter ng Philippine Air Force sabay bigla nag-crash yan po sa may Cavite. Ako naman Yun piloto, 2 piloto ng Air Force. Yun, pareho namatay. Nakikiramay po tayo. Isa condominium, 16 floor pala to, 16 floors ba to? Itong condominium sa may Kowloon, Hong Kong. Abay, nasunog, ha? Naku, bakit? Abay, ewan lang natin, pero 5 yung naitalang namatay. Naka. Meron pang 35 ang sugatan na Mistea. 2 dito yung mga Pilipino. Buti naman sugatan, sana naman. Ingat din yung ating mga FW sa mga iba't ibang bansa, ha? Kapag ganyan, alerto rin tayo dahil sa yung sunog, wala namang kinikilalang lugar yan kahit saan may sunog. Aksidente yan, di ba? Pwede mangyari yan kahit saan, Anyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4:26 ng hapon. Hoy, salamat, Karomi Pascual. Yung bumagsak na helicopter, sa Navy. Naku. Hindi sa Philippine Air Force, Ayan, sa Philippine Navy yung bumagsak na helicopter kung saan 2 piloto ang namatay, Magandang hapon din kay ito yung mga avid fan mo, Miss Thea. Saan? Sa DZRH, si Ian Dennis Pedro. Hello po. DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Kayo? Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Yeah. Sama-sama tayo, Pilipino. Yay! Sabi niya, kung nalapikit din naman. Hoy, sa ating mga kababayan, ito tayo, standby sa ating mga report. Pakitimbre kagad kung ready na yung ating mga report. Ano mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Sa ating pa rin po mga balita, nasa Amerika na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa trilateral meeting nila ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon po kay Communications Secretary Cheloy Garafil, dumating ang Pangulo sa US Miyerkules ng gabi, oras sa US. Kasama ang delegasyon ng Pilipinas sa Joint Base Andrews sa Maryland. Bago lumipad pa Amerika, sinabi ng Pangulo na kanilang tatalakayin ang mga usapin tungkol sa ekonomiya at national security. Magugunitang magkakasama rin ang 3 bansa sa ginawang quadrilateral maritime activity dyan po sa West Philippine Sea, maging ang Australia at Japan at US nitong nakalipas na linggo, Abril 7. Samantala, tinatayang nakararanas ng danger level na heat index ang 5 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan, habang 43 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Bacnotan, La Union at Rojas City, Capiz. Kaugnay nito, pinag-iingat ang publiko sa mga bantang dala na matinding init ng panahon tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Samantala naman, umabot na raw po sa may 5,844 na mga eskwelahan sa buong bansa ang nagsuspindi ng kanilang face-to-face classes dahil po sa matinding init ng panahon. Ayon po sa DepEd, Department of Education, Central Luzon ang may pinakamaraming paaralan na nagsuspindi ng kanilang face-to-face classes. Nasa 1,124 at nag-alternative delivery modes na muna sa ngayon. Sunod po ang Central Visayas na nasa 772 mga eskwelahan. SOC Sargent nasa 600, 78 mga eskwelahan. At sa Bicol Region Point nasa 634 na mga eskwelahan, habang nasa 610 naman sa Zamboanga Peninsula. Samantala sa National Capital Region na meron ding 306 na mga eskwelahan ang nagpatupad ng online o kaya modular classes.
Patay sa heat stroke ang isang senior citizen sa San Vicente, Ilocos Sur. Ayon sa mga report, natagpuan ang 75 taong gulang na lalaki na wala ng buhay sa gilid ng bukid sa nasabing bayan. Mismo ang mga lokal na otoridad at mga doktor ang nagdeklarang nasawi ang biktima dahil sa tindi ng init. Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga otoridad na iwasang magbabad sa init mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang mga sakit dulot ng mainit na panahon. At ngayon, dumako na po tayo sa mga report mula sa ating mga tagapagulat sa labas ng ating himpilan. RH Break Time! Mas marami pang maritime patrols ng US sa karagatan ng Pilipinas. Aba, asahan. Ayon po yan mismo sa White House. Wow. Assurance yan mula sa White House. Ano ha? Yun na yung kanilang statement. Ano, yan. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray Mistea, masusundan pa ang maritime patrols ng Estados Unidos sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Sinabi ito ni White House National Security Communications Advisor John Kirby kasunod ng matagumpay na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa South China Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin ng US official ang kahalagahan ng kahalintulad ng mga aktibidad para sa pagpapanatili ng freedom of navigation. Kaugnay nito'y sinabi ni Kirby na walang dahilan para mag-overreact ang China sa quadrilateral cooperation sa South China Sea. Tungkol lang anya ito sa pagsunod sa international law at patunay na ang magkakaalyado ay maaaring lumipad, maglayag at mag-operate basta pinahihintulutan ng international law. Kinumpirma ng US official na nakamasid ang US government sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Muli rin itong hinimok ang China na sumunod sa 2015 Hague Decision na kumikilala sa karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa South China Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you. Salamat, Let Narciso. Samantala, problema ng mga transport groups dapat munang tugunan bago ang deadline para sa PUV modernization. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ray, marami pang dapat tugunan ng gobyerno bago tuloy ang ipatupad ang PUV Modernization Program at magtakda ng deadline. Ito ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension ng April 30 deadline para sa consolidation ng mga transport groups. Ayon kay Marcos, nahirapan ang mga transport groups na sumunod dahil sa laki ng perang kailangan para pambili ng mga modern jeep. Marami din sa kanilang atubiling sumama sa kooperatiba dahil dati silang may-ari ng mga ruta at sasakyan ay magiging empleyado na lamang sila. Narito si Senador Amy. Yung issue ng transport co-op, talagang inaanunsyo na naging kasapi na ng transport co-op ang nakararami. Pero alam naman natin na yung mga driver at operator, habal-habal, mga jeepney, lahat, ayaw mag-co-op dahil ang pagkaintindi nila, pagka naging co-op sila, yung dating negosyo nila o kumbaga entrepreneur at may-ari sila, sila'y magiging empleyado na lamang dun sa co-op. Wala pang pananagutan yung co-op kapag hindi sila nakapagbayad doon sa kanilang utang. So, maraming issues to. Kinakailangan kausapin natin talaga lahat. Nais naman ni Senador Grace po na malaman mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung anong mga positibong development na nangyari sa 3 buwan na extension, kung ano ang ginawa ng ahensya upang maikayat ang mga transport groups na sumama sa programa. Giit ni po, hindi dapat mawalan ng masasakyan ang mga commuters pagdating na April 30, lalo na ngayon na napakatindi ng init ng panahon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat lakay Raymond Dadpaas. Samantala, mga panukalang magbibigay proteksyon sa digital infrastructure mula sa cyber attacks, yun.
Abay, dapat lang, ha? Hindi na tayo laging nahatake ng mga hacker, ano? Pinamamadali sa harap daw po na executive order na lilikha ng National Cybersecurity Plan. Ating alamin ng detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, dapat mapagtibay na sa Kamara ang iba't ibang bills para sa proteksyon ng digital infrastructure ng bansa laban sa mga cyber attack. Ginawa ni Bicol Saraw Party List Representative Brian Yamsua ng Atala matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na lilikha ng National Cybersecurity Plan o NCP. Winelcome din ni Yamsua ng report na tatalakayin sa trilateral summit ni Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagbubuo ng Joint Cybersecurity Framework ng tatlong bansa. Si Yamsua na isa sa mga author ng House Bill 8199 para epektibong ma-implement ng DICT ang NCP at maprotektahan ang Critical Information Infrastructure o CII. Kabilang sa CII ang mga bangko at financial institutions, emergency services and response agencies, broadcast media, mga industriya sa health, energy, telecommunications, transportation, water at iba pa. Sabi ni Yamsuan sa report ng DICT, tumaas ang banta ng Pilipinas laban sa cyber attack. Mula 2021 hanggang February 2023, na-monitor ang 57,000 na cybersecurity threats. Ang top 3 cybersecurity incident ay malware, data leakage at compromised websites. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, kaanak ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Oh, bakit? Ano nangyari? Huli! Huli saan? Sa anti-colorum operations ng MMDA. Ayaw ni Secretary Abalos niyan, ano ha? Nagpakilala siya. Aba. Di nyo ba ako kilala? I'm an Abalos. Sino ka ba? Talaga ba? Oh, ayaw ni Secretary Abalos niyan? Nag-name drop ba? I-detalye mo nga. Magagalit yan? RH52 Enyel Parrosa Enyel. Enyel, sino ba yan? Sincha. Ang nito, Rhea Tea. Ano? Kamag-anak. Totoong kamag-anak. Totoo talaga? Secretary. Abay, magagalit malayo, talaga. malapit na kamag-anak. Kilalang kamag-anak. Baka naman kasi ka last name. Baka naman kamag-anak sa talampakan. Pamangkin. Pamangkin mismo. Oo. Sa kapatid? Kasamang kahuli itong pamangkin Interior Secretary Ben-Hur Abalos sa anti-colorum operations ng MMDA ngayong Huwebes. Ayon sa ahensya, kinangkang arborin nitong babaeng kinilala sa alias o palayaw na Jazz Abalos. Ang hinarang na van na iligal na nagsasakay ng pasahero mula Cubao sa Quezon City hanggang sa Laguna. Sinabi ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, naniningil ng 200 piso itong colorum na van nang malambat sa pinaigting na crackdown kontra colorum sa bahagi ng Araneta Avenue kaninang umaga. Pero nagtungo umano itong si Jazz sa main office ng MMDA para i-negotiate sana itong pagkakahuli sa kanyang van at nagpakilala pa nga ang pamangkin ni Secretary Abalos, bagay na nakumpirma naman gamit ang pamamagitan ng isa sa mga kapamilya ng kalihim nang ipakita ang kanyang larawan. Matatandaan, Rhea Tea, at mismo si MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas ay son-in-law o manugang na lalaki ni Secretary Abalos, kaya madaling nakumpirma kung totoo itong pagpapakilala nitong Jazz. Ngayon pa man, hindi natinag ang MMDA kahit kadugo nitong si ate, si DILG Secretary, na napakalaman na rin na ginawa o ng pag-name drop sa kanya ng kanyang pamangkin. Bukod dito kay Jazz Abalos, inaresto rin ng ahensya ang driver ng van na kinilalang si Antonio Mirasol na napag-alamang gumamit pa ng fake driver's license matapos itahin ng mga tauhan ng strike force. Marami bang unit niyang si Jazz na makolorum? Yun ang hindi pa natin alam kung isa lang ito o siya'y nagpapatakbo talaga ng mga ganitong unit ng mga walang prangkisang sasakyan. Pero ang malinaw, tinangka niyang arborin at tinuntahan mismo doon sa main office. At hindi niya alam, habang siya'y nakikipag-areglo sa main office, itong mga tao ni MMDA Chairman Don Artes, nagtatawag na ng media at autoridad. Ayun. Siya'y nakikipag-arigluan sa Pasig City. Magagalit si Secretary Abalos niya? Oo. Confirm pa naman. At yun nga, pamangkin at son-in-law mismo pala ni Secretary Abalos, si MMDA AGM, David Angelo Vargas. Kaya yan nalalo
dahil dalawang kaanak halos o dalawang miyembro ng pamilya ang nadawit dito sa ginawang ito ng nagpakilalang pamangkin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ang hirap. Thank you. Kapag ganyan, mag-name drop ka. Narigat, Tapos- apo. Oo, tapos, nakaw. Sana man lang nag-iisip-isip yung mga kaano ng mga opisyal ng gobyerno. Oo, mahal kasi kapag kakolorum yung tubos, di ba? Ay, oo, mahal yan. Ha? Mm-mm. Talaga naman, no. Todong ano yan, may impound yan. Ba't ka nagkokolorum? Yun nga eh. Ha? Pamangkin ka pa naman ni Secretary. Oo, naman, no. Naku. Pangalagaan man lang sana yung apelido ng pamilya. Di ba? Mm-mm. Uy, nasa ating linya si Colonel Francel Padilla Mistea, Mhm. ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Ating alamin yung nangyaring pagbagsak nung training helicopter ng Philippine Navy. Yun. Ating alamin. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, Colonel Francel Padilla, Ray Sibayan, and Mistea. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta ho, paano ho ba nangyari yun, Colonel Ma'am? Bigla bumagsak ho yung yung helicopter ng Philippine Navy? Opo sir, no, ang ating sandatahang lakas nga po is very saddened po by the accident po that involves one of our Robinson R22 trainer helicopters, no. Yes. Kinailangan po na itong mag-emergency landing sa vicinity City Public Market around 6 a.m. po kaninang umaga. Okay. Particularly po doon sa Draga Reclamation Area sa Barangay 57 po ng Cavite City. Mhm. So, ito po, ang aircraft po na ito took off from Sangli Airport. Nagko-conduct po in flight with 2 officer pilots on board. Mhm. Yung pong nangyari ang insidente, no, yung ating pong mga piloto were rushed to nearby hospitals Mhm. by the responding teams from the Philippine Fleet at saka sa Naval Air Wing natin. But unfortunately po, they were not able to make it. Naman, nakakalungkot naman. Ano? Oho. Maulit nga lang po, ma'am, ano po yung purpose ng paglipad nitong ating mga officers? It was a training flight po. Training Training flight. flight. Regular po ba ito, Colonel? Ma'am? Ano po yun, sir? Regular po ba itong mga ganito training flight ng Philippine Navy? Opo sir, continuous Assets, po yan. air Meron assets, po tayong mga students from the Naval Air Group. Yes. Yan po sir, schedule po yan na sir, no, salitan sila to conducting this training flight po. Ito po ay Robinson's 22 ba to? Ito yung model nung chopper, ano ho? Opo sir, it's a Robinson 22, so R22, 2-seater po ito na helicopter, sir. Matagal na ho ba ito? Itong helicopter na ito na ginagamit May edad na bang helicopter AFP? ito? Oo. Opo sir, wala po akong data as to how old it really is, but ito po talaga yung ginagamit natin for helicopter training po ng ating mga Rotary Naval Air Group students po. Ito po yung mga nakatoka sa Philippine Navy, ano? Yung mga nagpapalipad ng mga air assets ng Philippine Navy. Opo sir, yung mga naval aviators po natin, sir. Ilan ho ba itong mga units natin ng R22 na yan? Sa ngayon sir, ito na lang po ang ito na lang. sir. So that is the last one po. Last only one. So Wow, when, the last one. kailan po nawala yung mga nauna pang katulad na chopper na ito, ma'am? Wala pong naibigay sa akin sir na timeline. When was the last time na meron tayong kasama ito, but this was the last one that we've been using for recent years po. So, sandali lang. Ito lang ho bang, I know, hindi naman ito lang yung air asset ng Philippine Navy, Yes. Colonel Padilla, no ho? Opo sir, may mga fixed wing din po tayo, but for the helicopter sir, ito po yung last that we have for the Navy lang po sir. The last that we have. For the Navy. Oo. So, meron na po ba kayong resulta ng investigasyon kung ano po naging dahilan ng pag-crash nitong naturang chopper? Wala pa tayong result of the investigation po. We're on to it po. Sa ngayon po, ma'am, sir, we are attending to the requirements of our deceased comrades. No? Yun po, sa ngayon din, we're looking also if we will be grounding po similar aircraft sa ibang branch of service. So mayroon din ganitong model ng helicopter sa ibang branch ng AFP? Sa Army po, meron tayo. Army sir, meron. R44. Similar lang po, sir, but it's a 4-seater po. 4-seater. R44. Ito 2-seater lang.
Opo. Abay, anong mga pangalan na Colonel, yung mga piloto ho natin na sinawing palad ho dyan? Sa ngayon, sir, we are still withholding the names of the 2 Navy pilots po, no? While we inform their families po. Ayun. Yun ang, po sir, hindi pa po tayo legal to give out the names po. Ayun, naku naman, no. Pero bukod po rito sa ganitong model ng helicopter ng Philippine Navy, wala na ho silang, bukod po sa fixed wing, wala na pong ganito rotary asset? Wala po sa Navy, sir, but inassure naman po tayo ng Navy that the training of other pilots will continue. Coordinating po tayo sa ibang branches of service and sa other partner agencies for them to be able to continue with their training, sir. So yung mga may similar aircraft with the PNP, the Coast Guard, and the Army, sir, and the Air Force, magkikipag-coordinate po ang Navy para yung ibang estudyante po natin, sir, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaral sa pagtatalipad po. Pero ito po yung for training, no? Pero kapag combat helicopters, meron po tayo? Meron po tayo, sir. Ayun. Kasi iniisip na, baka wala na tayong combat helicopters. Colonel Francel Padilla, matanong ko na lang, ano po yung profile ng ating mga piloto na nasawi dyan sa naturang insidente? May edad na ba o bata pa? Middle age, ano? Meron po tayong isang lalaki po, no, yung ating instructor pilot. Yung isa po ay babae. Ano po yung mga edad ng ating mga mga rangko ho nila, Colonel? Yung babae po is an ensign. 27, sir. And we have a lieutenant, sir. Yung instructor. Early 30s po. I will get the exact age po nung ating lalaki, sir. So wala pa tayong findings kung ito'y human error or pilot error o kaya mechanical problem dun sa helicopter? Wala pa tayong result ng investigation sa ngayon po, sir. Ma'am Colonel Francel Padilla, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Thank you, sir. Magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Si Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Nakikiramay tayo, Ms. Thea, dun sa pamilya, nung mga namatay na piloto. Yung isa'y tinitraining pa lang, si Ensign. Yung babae. Tapos ang instructor niya ay... Lieutenant Colonel yata. Lieutenant Colonel na. Talaga naman, ingat po tayo, ha? Kami ho'y babalik pa rin ni Ms. Thea sa iba pang mga balita, Ms. Thea. Abay, si Miss Amy Perez. Ay, nako! Nabiktima. Nang? Deep fake technology. Na nag-endorso daw po ng menopause product. Pagaling na talaga ng pagaling yung mga ating mga cyber criminals. Standby at iba pang mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. RH Break Time. Pilipinas, ang oras, Ms. Thea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Sa ating pa rin po mga balita, mga kaibigan, sa Break Time. Pinatatawag po ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa bisa po ng kapangyarihan ng LTO ang may-ari ho ng sakyang may plakang 7, number 7, matapos pong mahuli sa EDSA busway sa Mandaluyong. Kaugnay po ito ng pagtakas ng itim na Land Cruiser matapos na iwan ng lisensya ng driver nito sa mga pumarang tauhan po ng SAICT sa northbound lane ng Carousel. Northbound. Northbound. Pa-norte. Ayun. Pa-QC. Kaninang umaga yan. Ang dami tuloy naglalaro sa isip ko kung sino eh. Hindi nasilip kasi hindi masyadong binabayin sa lamin eh. Samantala, hindi naman natukoy ng mga tauhan ng SAIC kung sinong senador ang may-ari ng sakyan at kung siya ba ay nakasakay sa naturang black SUV. Yun lang. Na may plate number 7. Kasi nga, hindi man lang Ang tipid-tipid ng pagbubuka ng kanyang bintana. Malalaman din naman yan. Pansamantala namang suspendido ang lipad ng Robinson 22 aircraft ng Philippine Navy. Ito ay kasunod ng chopper crash na ikinasawi ng 2 sundalo sa Cavite City ngayong umaga. Ayon kay Commander John Alcos, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Pilipinas, temporarily grounded ang mga katulad na training chopper habang nagpapatuloy ang malalimang investigasyon. Siniguro rin ng hukbong dagat ang investigasyon sa aksidente habang may ugnayan na sa mga pamilya ng mga namatay.
2 Pinoy ho ang nakumpirmang nasaktan sa sunog ho nangyari sa isang condominium sa may Kowloon District sa Hong Kong. Pero ayon po kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kaknak, minor injuries lamang tinamo ng 2 Pilipino. Isa ang nabubog. Naku. Habang isa naman ay nakalanghap o kaya ay nang usok, nasuffocate. Hindi naman siguro todo nasuffocate, Pero syempre, ang hirap huminga, Ayon po kay Kakdak, ligtas naman ng 2 Pinoy at nagpagaling sa ospital. Umabot po sa 5 katao ang napaulat na namatay sa naturang sunog sa 16 floors, na residential building sa may Kowloon District dyan po sa Hong Kong. 35 ang sugatan. Kasama nga ho yung 2 Pinoy. Ayun. At ngayon, Miss Thea. Sa ating balitang showbiz, Ami Perez na biktima ng deep fake technology na nag-endorso ng menopause product. Talaga naman, no? Number 1, hindi natin sure kung menopause na ba si Chang Ami, di ba? So bakit naman siya mag-endorso ng menopause product? I-detalye mo nga ang balita, showbiz princess Aliyah Icatlo IV. Nakairay at Miss K. Sa ibang klase na talaga ang mga cybercriminal sa social media ngayon. Isa sa pinakahuling celebrity na kanilang nabiktima ay ang actress host na si Ami Perez. Sa isang kumakalat na video, makikita si Chang Ami na may ini-interview na doktor at kanyang ini-endorso dito ang isang menopausal drug. Paglilinaw ng It's Showtime host, isa itong deep fake video sa pamamagitan ng artificial intelligence. Gamit ang dating video clip mula sa kanyang morning show noon. Gumamit ito ng AI-generated na boses na katunog ng kanyang totoong boses upang palabasin na siya mismo ang nag-endorso ng produkto. Sabi pa ni Chang Ami, hindi siya gumamit o hindi siya gumagamit ng produktong ito at kailanman ay hindi siya nagbigay ng review dito. Magaling ang pagkaka-edit ng video kaya nabahala rin ang host dahil marami ang nagtanong sa mismong post kung magkano daw ba ang naturang menopausal product. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Aliyah Icatlo. Kaya, Miss Thea, ingat ka, ha? Oo. Baka biglang gayahin yung boses mo. Nako. Ano kaya endorso ko sa AI na kang ginamit My God. Huwag po kayong basta-basta naniniwala. Kung hindi nyo po yan dito napakinggan sa aming himpilan. Wala. Kung hindi nyo dito napanood sa aming programa mismo. Kung hindi nyo nakakita dun sa TikTok account ni Miss Thea. Wala ako dun Wala ka ba dun? Wala akong TikTok. Sa IG. Ayan, IG. Sa IG. Facebook, ganyan. Saka magagalit yung kanyang prinsesa. Oo, diba? Biruin mo, ang dami ko na. Dami mo na. Pag dumami ako, nakakatakot na, diba? Ingat po tayo. Huwag po tayong masyado magpapaniwala sa mga lumalabas sa mga social media. Mga ganyan, mga endorsement na ganyan. Tsaka yung mga nangungutang sa messengers ninyo. Diba? Pwede nilang gayahin yung boses mo. Tatawagan mo. Sige, tawagan kita. Just to confirm yung pala, naka-AI din, diba? Yun na ang abuse of AI. Paggamit ng AI, inaabuso na. Mag-iingat po tayo. Yun. Agan-andad tayo, abo. Sa mga tatanong kay Lakay Mayor, baka bukas nandito na siya. Yan. May jet lag lang po. Kayo naman, masyado naman kayong atat. Surprise! Yan po ating buong programang Break Time. Sa alam mo nila kay Mayor Deo Macalma. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Nakatutok sa atin si Teresita Petro. Ako po, Thea Petro Corpuz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa nagsaglit ho ang programang Balansyado. Kasama sina Ka Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 5:06 ng hapon.